good morning, and welcome to my YouTube channel. For today's video, ikikwento ko sa inyo kung paano ako nagsimula sa pag-aalaga ng pabo. Alright, let's go! Paano nga ba ako nagsimula sa pag-aalaga ng pabo? Disclaimer lang po, hindi po ako eksperto, pero ikikwento ko sa inyo kung paano ako nagsimula sa pag-aalaga ng mga to. Nag-umpisa pala ako sa 5, 4 na babae at 1 lalaki. Puro normal breed o tinatawag sa atin na native. 5 to 6 months old nung pagkabili ko. Habang pinapakain ko sila araw-araw, naisip ko magkakaproblema ako kasi nga magkakapatid silang 5. Kaya naisip ko palitan na lang siguro ang lalaki na kapatid nila para hindi magka-inbreeding. Sabi nga naman ng iba, pangit daw ang mga anak pag nag-inbreed. Kaya nagtingin-tingin ako sa mga Facebook group ng mga nagbebenta ng pabo. At isa sa nagustuhan ko yung post ni Sir Tawing Backyard. Shoutout nga pala dyan kay Kuya Tawing Backyard at salamat sa discount. Klase-klase ding breed ang inaalagaan niya. Isa na dito yung tinatawag nilang broad-breasted Nicholas White. Hindi lang ako sigurado kung yun talaga ang tawag. Red Bourbon at mga hybrid. At ang nagwagi at kinaya ng budget ay hybrid. Medyo may kataasan kasi ang presyo ng Red Bourbon pati ang broad-breasted yung Nicholas White. Total, ang ipaparis ko lang naman sa kanya ay yung mga native na babae. Ang isang lalaki ko pala na normal breed ay hinanapan ko rin ng kaswap na babae at di naman ako nahirapan maghanap kasi may nag-aalaga din ng pabo na malapit sa amin. At eto na nga, nagsimula na ako sa 5 babae na normal breed or common breed dito sa atin at 1 lalaki na hybrid. Astig yung hybrid na lalaki kasi pagkadating niya ay umupo na agad yung mga babae. Sinyalis na ready na sila para mag-breeding. Nung una ay kinabahan pa ako kasi akala ko di kakayanin ng mga babae kasi itong lalaki napakabigat, pero nung pumatong siya kaya pala. At eto na nga yung pinakahihintay ko, ang mag-itlog sila. Ang problema, kung saan-saan sila nag-iitlog, kahit sa damuhan o sa masusukal na lugar. Kaya kinulong ko na muna. Ayan tuloy, nagsiksikan sa isang pugad. At nung dumami na nga ang itlog nila, ay naisipan kong ilagay muna sa incubator. At ang iba naman ay pinalimliman ko sa mga inahin. Kasi di na magkasya sa incubator ko at may mga itlog din ako ng manok na naisalang na. Yung ibang itlog pala dito ay napulot ko lang sa damuhan, sa ilalim ng puno, sa ilalim ng kulungan. Ganun pala ang pabo kung saan-saan nag-iitlog. Yung iba pa dito ay nabasa ng ulan. Kaya hindi na ako sigurado kung mapipisa pa to o bugok na. Pero nilagay ko pa rin baka sakali. Kaya kung ang pabo nyo ay naka free range, kailangan yung puntahan o pasyalan yung area ng ginagalaan nila. Kasi sigurado ako dun sa masusukal na lugar may itlog dyan. Pagdaan ng 28 to 30 days ay eto na, may sumilip na. Nilagyan ko pala ng markings yung mga itlog at para mailista ko kung kailan ang expected ko na date na mapipisa sila. Pero ang sabi ng iba sa akin, may pagkakamali ako at hindi lapis yung ginamit ko. Dapat pala lapis kasi kung ballpen o pentel pen yung gagamitin, magkakaproblema yung itlog.
Eto na pala sila after 1 week. Bali sinama ko sila sa mga bagong pisa ko rin na manok. Okay lang naman siguro magkasama sila kasi pare-pareho lang naman yung pagkain nila. Eto na sila after 3 weeks. Malalakas at masisigla na sila. Malakas din silang kumain ng mga damo. Pechay, malunggay, mga pinagtabasan ng repolyo. Basta green, anything na green. Malakas din sila kumain ng mga dahon-dahon. Hiniwalay ko rin pala sila sa mga sisiw na manok kasi mas mabilis kumain ang manok kaysa sa kanila. Sila patimpi-timpi, minsan parang nahihiya. Kaya hiniwalay ko muna yung mga manok. Sa susunod na gagawin kong video, i-update ko kayo sa mga sisiw na to, ang anak ng hybrid at normal breed na pabo. Sana nagustuhan nyo ang aking video at napulutan nyo ng aral tungkol sa pagsisimula sa pag-alaga ng pabo. At kung nagustuhan nyo ang aking video, paki-subscribe na lang po at paki-click ang notification bell para ma-update agad kayo sa aking susunod na gagawing video. Salamat po at happy farming!